Nakita ni Marco ang pag-aalinlangan sa mukha ni Enzo. Ito na ang hudyat niya. May kinuha siyang isang brown folder mula sa kanyang briefcase at dahan-dahan itong inilapag sa lamesa. Itinulak niya ito papalapit kay Enzo. Alam kong hindi sapat ang mga salita ko, sabi ni Marco. Kaya heto. Tinitigan ni Enzo ang folder na parang isang ahas na handang tumuklaw sa kanya. Nandyan ang ebidensya, bulong ni Marco, ang boses ay puno ng pang-aakit. Ang totoong report na hindi ipinakita sa publiko. Ang mga bank statement. Ang mga testimonya na magpapatunay kung paanong ginamit at itinapon lang ni Don Ricardo ang tatay mo. Tumayo na si Marco. Nasa sayo na yan, Enzo. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, buksan mo. Kung mas gusto mong manatili sa dilim at magsilbi sa pamilyang sumira sa inyo, itapon mo. Ang desisyon ay nasa kamay mo. Tumalikod na si Marco at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan si Enzo na nakatitig sa folder. Ang lason ay nasa lamesa na. Nanginginig ang kamay ni Enzo. Sa isang banda, nakikita niya ang mukha ni Gia, ang note na kasama ng pera. Sa kabilang banda, nakikita niya ang kupas na dyaryo at ang nasirang pangalan ng kanyang ama. Galit. Pasasalamat. Pagdududa. Pagnanais para sa katotohanan. Naglalaban-laban ang lahat sa loob niya. Sa huli, ang pagnanais na mabigyan ng hustisya ang kanyang ama ang nanaig. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri niya ay dumampi sa makinis na ibabaw ng folder. Kinuha niya ito. At sa isang iglap na puno ng pag-aalinlangan, binuklat niya ang unang pahina. May nagbago. Iyon ang unang napansin ni Gia pagsapit ng Lunes. Ang maliit na koneksyon na unti-unti nilang nabubuo ni Enzo sa loob ng sasakyan ay biglang naglaho na parang bula. Ang dating magaan na katahimikan ay napalitan ng isang mabigat at malamig na hangin. Nawala na ang mga paminsan-minsang sulyap sa rearview mirror. Nawala na ang mga simpleng tanong. Nawala na ang pag-aalala. De la Cruz, sabi ni Gia, sinusubukang ibalik ang dati. Traffic yata sa EDSA. Baka pwede tayong dumaan sa C5. Opo, ma'am, sagot ni Enzo. Ang boses nito ay formal, walang emosyon. Parang bumalik sila sa unang araw. Sa loob ng opisina, naging mas malala. Ang dating Enzo na laging nasa labas lang ng pinto ng opisina niya, handang umalalay anumang oras, ay ngayon tila laging may dahilan para lumayo. Inuutusan niya itong kumuha ng kape, at isang office messenger ang naghahatid nito. Pinapatawag niya ito at sinasabi ng sekretarya niyang si Mina na may inaasikaso ito sa kabilang department. Pakiramdam ni Gia ay iniiwasan siya. At hindi niya maintindihan kung bakit. Isang hapon, hindi na niya natiis. Habang nagmamaneho ito, tinawag niya ang pansin nito. Enzo. Ito ang unang beses na tinawag niya ito sa pangalan nito, hindi sa apelyido. Nakita niya sa rearview mirror ang bahagyang pagkabigla nito. Po, Ma'am Gia. May problema ba? Diretsahan niyang tanong. May nagawa ba akong mali? O may nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Umiling si Enzo, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa daan. Wala po, Ma'am. Trabaho lang po ito. Trabaho lang. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Gia. Ganoon na lang ba iyon? Matapos ang mga maliliit na pag-uusap, ang quote na ipinatong nito sa kanya, ang pera para sa ina nito trabaho na lang ulit. Kung ganoon, sabi ni Gia, ang boses ay muling naging malamig, pilit itinatago ang sakit. Then do your job properly. Masyado kang nagiging pabaya nitong mga nakaraang araw. Pasensya na po, Ma'am, sagot lang nito. Napasandal na lang si Gia sa kanyang upuan, puno ng pagkalito at iritasyon. Ano ang nangyari sa lalaking nag-abot ng 20 pesos sa pulubi? Ano ang nangyari sa lalaking nag-alala na baka siya ginawin? Ang pader na unti-unti nang gumuho sa pagitan nila ay tila muling itinayo ni Enzo, mas mataas, mas makapal at gawa sa yelo. Ang hindi alam ni Gia, gabi-gabi, binubuklat ni Enzo ang folder na bigay ni Marco. Ang bawat pahina ay parang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya at nagpapatibay sa kanyang galit. Nakita niya ang mga peking bank transfer na nagpapakitang may malaking perang idineposito sa account ng kanyang ama, 1 linggo bago ito masangkot sa iskandalo. Nakita niya ang mga pirma na halatang pineke.
Nakita niya ang mga testimonya ng mga empleyadong nakakita raw sa kanyang ama na may kausap na kahina-hinalang tao. Lahat ay perpektong magkakadugtong. Lahat ay tumuturo sa iisang konklusyon, ginamit at isinakripisyo si Mang Ben de la Cruz para pagtakpan ang kasalanan ng isang Alfonso. At si Gia, ang kabaitan nito. Ayon kay Marco, iyon ay isang paraan para bilhin ang kanyang katapatan. Isang paraan para patahimikin siya, tulad ng ginawa nila sa kanyang ama. Ang 5,000 piso na para sa gamot ng kanyang ina ay biglang naging isang insulto. Isang kabayaran para sa kanyang pananahimik. Kinasusuklaman niya ang sarili niya sa pag-iisip nito. Ngunit ang mga ebidensya ay napakalinaw. At ang galit niya para sa sinapit ng kanyang pamilya ay mas malakas kaysa sa anumang pagdududa. Kaya't itinayo niya ang pader. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili mula sa nakalilitong kabaitan ni Gia. Kailangan niyang manatiling nakatuon sa kanyang misyon. Isang hapon, habang hinihintay niya si Gia sa parking lot, nakatanggap siya ng text mula kay Marco. Magkita tayo. May mahalaga akong sasabihin. Nagkita sila sa isang madilim na sulok ng basement parking. Ano na naman, tanong ni Enzo. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Marco. Kailangan kong malaman ang security protocol ng 30 DA floor. Saan ang mga gisis na walang audio? Kailan nagro-rotate ang mga gwardiya? Nangunot ang noo ni Enzo. Para saan yan? Akala ko ba hustisya para sa tatay ko ang habol natin? Bahagi ito ng plano, Enzo, paliwanag ni Marco. Para makuha ang hustisya, kailangan nating makuha ang orihinal na mga dokumento mula sa opisina ni Don Ricardo. At para magawa iyon, kailangan nating malaman kung paano papasukin ang pugad niya. May kung anong hindi tama. Ngunit ang isip ni Enzo ay masyado nang nalason para makita ito ng malinaw. Bago pa siya makasagot, isang boses ang narinig nila mula sa malayo. Enzo! Si Gia! Papalapit ito sa kanila, ang mukha ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa kanilang dalawa. Agad na umarte si Marco. Umiti ito at inilahad ang kamay kay Enzo. Salamat ulit sa tulong sa pag-flat ng gulong ko, pare. Utang ko to sa'yo. Nakipagkamay si Enzo kahit naguguluhan. Pagdating ni Gia, ang tingin niya ay nagpapalipat-lipat mula kay Enzo papunta kay Marco. Nakilala niya agad ang lalaki. Ang kanyang nakaraan. Ang kanyang bangungot. Marco, sabi niya, ang boses ay walang emosyon ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Marco kay Gia, isang ngiting puno ng kasinungalingan. Gia, yun I love. Nagkaaberya lang. Buti na lang nandito itong empleyado mo para tumulong. Tumingin si Gia kay Enzo. Ang mga mata niya ay nagtatanong. Bakit mo siya kasama? Anong ginagawa ninyo? Pero wala siyang sinabi. Tumalikod lang siya at naglakad papunta sa kotse. Let's go, Jim de la Cruz. We're late. Sumunod si Enzo, iniwan si Marco na may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nakabibingi. Hindi nagsalita si Gia. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, ngunit alam ni Enzo na ang isip nito ay nasa parking lot pa rin. Naramdaman niya ang matinding takot at selos na nagmumula rito. At sa unang pagkakataon, naisip niya, sino nga ba si Marco? At bakit tila sila magkakampi laban kay Gia? Ang lason ay nagsisimula ng magpakita ng epekto, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng nasa paligid niya. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagpapahirap para kay Gia. Ang imahe ni Enzo at Marco na magkasama sa parking lot ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang bangungot na ayaw siyang tigilan. Sino si Enzo sa buhay ni Marco? Bakit sila magkakilala? Ang mga tanong ay parang mga asido na unti-unting tumutunaw sa maliit na tiwalang nagsisimula na sanang mabuo sa kanyang puso. Naging mas malamig pa siya kaysa dati. Ang kanyang mga utos ay naging mas matalas. Ang kanyang pasensya mas maikli. Lahat ng kanyang empleyado ay nakakaramdam nito, ngunit walang mas nakakaramdam ng hagupit kundi si Enzo. Bawat salita niya rito ay may talim. Bawat tingin ay may akusasyon. Ito ang kanyang paraan para protektahan ang sarili. Ang kanyang paraan para sabihin, nasasaktan ako.
Samantala, si Enzo ay lalong kinakain ng laso ni Marco. Panahon na, Enzo, sabi ni Marco sa kanya sa telepono. Kailangan mo nang harapin si Gia. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ipakita mo sa kanya kung anong klaseng tao ang ama niya. Ito lang ang paraan para matauhan siya. Para sa hustisya. Para sa tatay mo. May pag-aalinlangan sa puso ni Enzo. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang nanay niyang nahihirapang huminga, sa tuwing naaalala niya ang kahihiyang sinapit ng kanyang ama, ang pag-aalinlangan ay napapalita ng determinasyon. Hapon na. Papauwi na sana sila. Ngunit bago pa man sila makasakay sa elevator, humarap si Enzo kay Gia. Maam Gia, sabi niya, ang boses ay matigas at hindi pamilyar. Kailangan po nating mag-usap. Sa opisina ninyo. Ngayon na. Natigilan si Gia. Ito ang unang pagkakataon na inutusan siya ni Enzo. May kung anong nagbabadya sa tono nito. Isang bagyo. Sumunod siya ng walang imik pabalik sa kanyang opisina. Ang paglalakad sa tahimik na hallway ay parang isang death march. Pagpasok nila, isinara ni Enzo ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang hatol. Ano nang kailangan mo? Tanong ni Gia, sinubukang panatilihin ang kanyang otoridad. Hindi sumagot si Enzo. Sa halip, lumapit ito sa kanyang lamesa at may malakas na inilapag dito. Isang brown na folder. Ang folder na nakita niyang hawak ni Marco. Ano to? Tanong ni Gia, kahit ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng malakas. Buksan ninyo, utos ni Enzo. Nanginginig ang kamay ni Gia habang binubuklat ang folder. Sa loob, nakita niya ang mga dokumento. Mga bank statement na may pangalan ng kanyang ama. Mga testimonya. Lahat ay pamilyar. Ito ang mga dokumento mula sa iskandalo, 10 taon na ang nakalipas. Ang iskandalo na si Marco ang may gawa. Ito ang patunay, sabi ni Enzo, ang boses ay puno ng kinikimkim na galit. Ang patunay ng kasamaan ng pamilya ninyo. Tumingala si Gia, ang mukha ay puno ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Si Marco ang may gawa nito. Alam ng lahat yan. Tumawa si Enzo, isang tawang walang saya. Si Marco. O si Marco ang ginawa ninyong pampalit sa tunay na may sala? Isang driver na walang kalaban-laban. Ang tatay ko. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Gia. Ang apelyido ni Enzo. De la Cruz. Ang pangalan ng driver na nasangkot noon. Si Mang Ben de la Cruz. Diyos ko. Enzo, nagsimulang manginig ang boses niya. Hindi. Hindi totoo yan. Pinagbintangan lang din ang tatay mo, pero si Marco ang may. Huwag ninyo nang isama ang pangalan niya rito, sigaw ni Enzo, ang galit ay tuluyan ng sumabog. Alam ko na ang lahat. Kung paanong ginamit ng ama ninyo ang katapatan ng tatay ko para pagtakpan ang sarili niyang dumi. Sinira ninyo siya. Sinira ninyo ang buhay namin. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Gia. Hindi ang mga akusasyon ang masakit, kundi ang tingin sa mga mata ni Enzo. Ang tingin ng isang taong buo ang paniniwala na siya, ang pamilya niya, ang ugat ng lahat ng kanyang pagdurusa. Ang taong unti-unti na niyang pinagkakatiwalaan ay naniniwalang isa siyang halimaw. Hindi totoo yan, Enzo, maniwala ka sa akin, sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Si Marco ang nanloko sa'yo. Ginamit ka lang niya. Ginamit, muling sigaw ni Enzo. Sino ang gumamit kanino, Maam Gia? Kayo. Ginamit ninyo ang kabaitan ninyo para bilhin ang loob ko. Ang pera para sa nanay ko, ano iyon? Pampatahimik. Para hindi na ako magsalita, tulad ng ginawa ninyo sa tatay ko. Ang huling pangungusap ang tuluyang dumurog sa puso ni Gia. Ang isang bagay na ginawa niya dahil sa sinserong pag-aalala ay ngayon isinusumbat sa kanya na parang isang kasalanan. Ang sakit ay biglang napalitan ng galit. Isang mabangis na galit na nagmula sa wasak na puso. Tumayo siya, ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ko alam na ganyan kababaw ang tingin mo sa akin, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at pagkasuklam. Hindi ko alam na ganyan kakadaling magpauto sa mga kasinungalingan. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang isang hikbi. Kailangan niyang maging malakas. Ito na lang ang natitira sa kanya.
Kung ganyan ang tingin mo sa amin, sabi niya, ang bawat salita ay matalas at puno ng lason. Kung sa tingin mo ay mga demonyo kami na sumira sa buhay mo, then you're fired. Natigilan si Enzo. Umalis ka na, pagpapatuloy ni Gia, ang tingin ay diretsyo at hindi kumukurap, kahit pa ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Umalis ka na sa opisina ko, sa buhay ko, at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Walang nagawa si Enzo. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla at sakit habang nakikita ang mga luha ni Gia. Ngunit huli na ang lahat. Tumalikod siya ng walang imik at lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, ang lahat ng lakas sa katawan ni Gia ay biglang nawala. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng kanyang malawak at tahimik na opisina. Doon, sa gitna ng kanyang kaharian, sa ilalim ng mga matatayog na gusali na simbolo ng kanyang kapangyarihan, humagulgol siya ng walang tigil. Ang Key Iron Lady ay tuluyan ng nadurog. Wasak. At nag-iisa. Umuwi si Enzo sa kanilang bahay na may pakiramdam ng tagumpay. Isang mapait at hungkag na tagumpay. Nagawa niya. Naisumbat niya sa mga Alfonso ang kanilang kasalanan. Naipaghiganti niya, kahit kaunti, ang kanyang ama. Ngunit habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang kwarto, ang imahe na bumabalik sa kanyang isipan ay hindi ang galit sa mukha ni Gia, kundi ang mga luhang bumagsak mula sa mga mata nito. Mga luhang tila totoong-totoo. Anak, anong nangyari? Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto ang kanyang ina, si Aling Cora, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita siguro nito ang gulo sa kanyang mukha pag-uwi niya. Wala po, naisagot niya. Nag-resign na po ako. Umupo si Aling Cora sa tabi niya. Bakit? Dahil ba sa kanila? Dahil ba sa nangyari sa papa mo? Hindi nakasagot si Enzo. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Ang mga palad nito ay mahina na, ngunit ang hawak ay mahigpit. Enzo, anak, malumanay na sabi nito. Kilala ko ang papa mo. At kilala ko rin si Don Ricardo. Nagsilbi ang papa mo sa kanya ng 15 taon. Masakit ang nangyari. Masakit na basta na lang siya tinanggal. Pero sa loob ng 15 taon na iyon, Enzo, walang araw na umuwi ang papa mo na may masamang sinabi tungkol sa amo niya. Tumingin si Enzo sa kanyang ina. Pero nay, siya ang dahilan. Ang alam ko lang, anak, ay may mga bagay na hindi kasing simple ng inaakala natin, putol ni Aling Cora. Galit ang nasa puso mo ngayon, kaya lahat ng nakikita mo, iisa lang ang kulay. Baka nagkamali ka ng hinusgahan. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim na kuwebang kinalalagyan niya. Pumasok ang pagdududa. Kinabukasan, tumawag si Marco. Magaling, Enzo. Narinig ko ang balita. Ngayon, malinaw na ang daan para sa atin, masayang sabi nito sa kabilang linya. Anong susunod na plano? Tanong ni Enzo. Simple lang. Ngayong wala ka na roon, kailangan natin ng access. Alamin mo kung sino ang pumalit sa'yo. Baka pwede nating kausapin. Kailangan nating makuha ang schedule ng security at ang blueprint ng opisina ni Don Ricardo. Biglang kumunot ang noo ni Enzo. Blueprint? Bakit kailangan ng blueprint? Akala ko ba ang habol natin ay mga dokumento? Natahimik si Marco sa kabilang linya. At para alam natin kung saan eksaktong hahanapin. Para mas mabilis. Ngunit ang sagot ay hindi nakakumbinsi kay Enzo. Hustisya ang habol nila, hindi pagnanakaw. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang mag-isip, ano nga ba talaga ang tunay na motibo ni Marco Valencia. Samantala, sa Alfonso Tower, si Gia ay parang isang multo na naglalakad sa sarili niyang kaharian. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya pumasok ng 2 araw. Ngunit sa ikatlong araw, bumalik siya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang magapa, ngunit ang kanyang tindig ay mas matigas, ang kanyang anyo ay mas malamig. Ang Iron Lady ay bumalik, ngunit mailamat na. Hindi na siya nagtanong tungkol kay Enzo. Para sa lahat, si Lorenzo de la Cruz ay isang pangalan na lang sa listahan ng mga dating empleyado. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya, ang sakit ay bumabalik. Hindi ang galit, kundi ang sakit ng isang wasak na tiwala. Ayaw niyang maniwala. Sa kabila ng lahat,
isang bahagi niya ang sumisigaw na mali ang mga paratang ni Enzo. At kung mali ang mga iyon, ibig sabihin ay niloloko lang siya ni Marco. Isang gabi, hindi na niya natiis. May tinawagan siya. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. "Hello, Mang Tonyo," sabi niya. Si Mang Tonyo ay ang dati nilang hepe ng security, ngayon ay may-ari na ng isang maliit na private investigation agency. "Ma'am Gia. Napatawag po kayo," sagot ng matanda. "Mang Tonyo, may ipapagawa sana ako sa inyo. Isang confidential na background check. At kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang iskandalo sa kumpanya, 10 taon na ang nakalipas." Ibinigay ni Gia ang lahat ng detalye. Ang pangalan ni Marco Valencia. Ang pangalan ni Ben de la Cruz. At ang folder na iniwan ni Enzo sa kanyang opisina. Makalipas ang 2 araw, nagkita sila ni Mang Tonyo sa isang tahimik na restaurant. Inilapag ng matanda ang isang makapal na sobre sa lamesa. "Ma'am, ayon po sa investigasyon ko, tama po ang hinala ninyo." Binuksan ni Gia ang sobre. Sa loob may mga litrato. Litrato ni Marco na palihim na nakikipagkita sa SEC ng kanilang kalabang kumpanya noon. Mga bank record na nagpapakitang nakatanggap si Marco ng malaking halaga mula sa kumpanyang iyon, 1 linggo bago pumutok ang iskandalo. Ang mga dokumento sa folder na binigay ninyo, ma'am, pagpapatuloy ni Mang Tonyo, lahat po iyan ay peke. Ginamit niya ang mga totoong template ng kumpanya, pero ang mga detalye at pirma, gawa-gawa lang. Isang magaling na forger ang gumawa nito. Kinagat ni Gia ang kanyang labi. Tama siya. Nilinlang nga si Enzo. "Pero may isa pa po kayong dapat malaman, ma'am," sabi ni Mang Tonyo, ang mukha ay seryoso. Kumuha ito ng isa pang litrato. Litrato ni Marco na may kausap na lalaki sa isang coffee shop. Kilala ni Gia ang lalaki. Ito ang forger. Ang lalaking kilala sa mundo ng krimen bilang eksperto sa pagpeke ng mga dokumento. At sa likod nila, sa isa sa mga lamesa, malabo ngunit nakikilala si Enzo. Nakaupo, hawak ang isang tasa ng kape. Ang araw na iyon. Ang araw na ibinigay ni Marco ang folder. Sinadya po ni Marco na doon ibigay ang folder kay Enith de la Cruz, paliwanag ni Mang Tonyo. Para kung sakaling mag-imbestiga kayo, ang lalabas ay magkasabwat silang dalawa. Isang matinding galit ang naramdaman ni Gia para kay Marco. Hindi lang si Enzo ang nilinlang nito. Siya man ay tinangkang bitagin. Ngunit ang galit ay mabilis na napalitan ng isang emosyon na mas malakas pa, pag-aalala para kay Enzo. Ginamit ito. Ginamit ito ng husto. At ngayon, baka mapahamak pa ito. Pag-uwi niya, kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang pangalan sa kanyang contacts, Enzo. Ang numerong hindi niya naisip na tatawagan niya ulit. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Anong sasabihin ko? Maniniwala kaya siya sa akin? Ngunit kailangan niyang subukan. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanya. Para sa isang taong, sa kabila ng lahat, ay hindi niya kayang isiping mapahamak. Pinindot niya ang call button. Nagring ito. 1, 2, 3. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. "Hello," isang pamilyar na boses ang sumagot. Isang boses na puno ng pag-aalinlangan. Huminga ng malalim si Gia. "Enzo," sabi niya, sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. Si Gia too. Katahimikan. "Enzo, kailangan nating mag-usap," pagpapatuloy niya. Agad-agad. "Tungkol kay Marco. Tungkol sa lahat." Katahimikan pa rin. "Please," sabi ni Gia, ang boses ay halos magmakaawa na. "Niloloko tayong dalawa. Si Marco siya ang may pakana ng lahat." Nagkita sila sa parehong coffee shop kung saan una siyang nilapitan ni Marco. Isang lugar na naging simbolo ng pagsisimula ng kanyang pagdududa. Ngayon, umaasa si Enzo na ito rin ang magiging lugar kung saan matatapos ang lahat. Pagdating ni Gia, hindi ito ang ki-Iron Lady na kilala ng lahat. Wala ang matapang na aura. Wala ang malamig na titig. Ang babaeng umupo sa harap ni Enzo ay isang babaeng may bakas ng sakit at pag-aalala sa mukha. Inilapag nito ang isang makapal na sobre sa lamesa, katulad ng ginawa ni Marco noon. Ngunit iba ang bigat nito. Iba ang pakiramdam.
Tingnan mo, simpleng sabi ni Gia. Binuksan ni Enzo ang sobre. Sa loob, nakita niya ang mga litrato. Si Marco kasama ang CV ng kalabang kumpanya. Si Marco kasama ang lalaking peke ang pirma. At ang pinakamasakit sa lahat, ang litrato niya sa parehong coffee shop na may malabong anino ng forger sa likuran. Isang bitag. Sunod niyang nakita ang mga tunay na dokumento. Ang report ng investigasyon 10 taon na ang nakalipas na nagtuturo kay Marco. Isang sulat mula sa ama ni Enzo na isinulat bago ito mamatay na nagsasabing wala siyang kasalanan at pinipilit lang siya ng isang malapit sa pamilya na manahimik. Ang sulat na iyon ay itinago ng kanilang dating abogado na binayaran pala ni Marco para iligpit ang lahat ng ebidensya. Habang binabasa ni Enzo ang bawat pahina, ang pader ng galit na kanyang itinayo ay unti-unting gumuho, brick by brick, hanggang sa wala nang natira kundi ang hubad na katotohanan. Nilinlang siya. Ginamit. Ginawa siyang isang kasangkapan para sa paghihiganti ng ibang tao. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Gia. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na siya mismo ang nagdulot. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya, mas mabigat pa kaysa sa galit na naramdaman niya dati. Gia, ako nagsimula siya, ngunit walang salitang makapaglalarawan sa bigat ng kanyang nararamdaman. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Gia. Sa halip, iniabot nito ang kamay sa ibabaw ng lamesa at hinawakan ang kamay niya. Isang simpleng gesture, ngunit para kay Enzo, iyon ay isang pagpapatawad na mas malakas pa sa anumang salita. Hindi mo kasalanan, Enzo, sabi ni Gia, ang boses ay mahina ngunit matatag. Pareho tayong biktima niya. At ngayon, sabay nating haharapin to. Nagplano sila. Sa tulong ni Mang Tonyo at ng mga totoong ebidensya, naghanda sila para sa huling paghaharap. Nalaman nila na si Marco, gamit ang mga impormasyong nakuha niya mula kay Enzo at sa iba pa, ay naghahanda para sa isang hostile takeover sa susunod na board meeting. Gagamitin niya ang mga peking dokumento para sirain ang pangalan ni Don Ricardo at pilitin itong bumaba sa pwesto. Dumating ang araw ng board meeting. Ang hangin sa loob ng boardroom ay puno ng tensyon. Naroon ang lahat ng miyembro ng board. Naroon si Don Ricardo at Doña Elvira, ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Marco Valencia, ang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ladies and gentlemen of the board, nagsimula si Marco, tumayo at inilatag ang kanyang mga peking dokumento. I am here today to reveal truth that has been hidden for 10 long years. The truth about the corruption of our very own chairman, Div Ricardo Alfonso. Isa-isang ipinakita ni Marco ang kanyang mga ebidensya, ang parehong mga ebidensya na ipinakita niya kay Enzo. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng kwarto. Ang mga miyembro ng board ay nagkakatinginan, puno ng pagdududa. Nakatayo si Don Ricardo, handang ipagtanggol ang sarili, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Ang kamay ni Gia. Ako ang sasagot dyan, Papa, bulong niya. Tumayo si Gia. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ginith Valencia, your presentation is quite impressive. Very detailed. Very convincing. Ngumiti si Marco, ang ngiti ng isang taong sigurado na sa kanyang pagkapanalo. Because it's the truth, Gia. Really? Tanong ni Gia. Because I have Jim's own presentation. Sa isang senyas, binuksan ng kanyang assistant ang projector. Ang unang lumabas sa screen ay isang malaking litrato ni Marco na nakikipagkamay sa isihi ng kanilang kalabang kumpanya. Nanigas si Marco. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya sa screen. Ang mga bank record ng bayaran. Ang testimonya ng forger na umamin sa lahat. Ang sulat ng ama ni Enzo. Ang recording ng pag-uusap nila ni Enzo, kung saan inaamin niyang kailangan niya ng blueprint para makapasok sa opisina. Bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ni Marco. Ang totoo, Jimmy Valencia, sabi ni Gia, ang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan, ay ikaw ang nagtaksil sa kumpanyang ito 10 taon na ang nakalipas. At ngayon, bumalik ka para subukan ulit, gamit ang isang taong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng labis sa kanyang ama. Sa hudyat na iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Enzo. Ang lahat ay napatingin sa kanya.
Naglakad siya ng diretsyo, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Marco. Bakit, Marco? Tanong ni Enzo, ang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Bakit mo kailangang manira ng buhay ng ibang tao para lang sa kasakiman mo? Walang masabi si Marco. Napapalibutan na siya. Talunan na siya. Kasunod ni Enzo ay 2 pulis. Marco Valencia, you are under arrest for corporate sabotage, fraud, and falsification of documents, sabi ng isang pulis habang pinoposasan siya. Habang hinihila palabas si Marco, ang tingin niya ay puno ng galit na nakatuon kay Gia at Enzo. Ngunit wala na itong magawa. Ang laro ay tapos na. Nang tumahimik na ang lahat, humarap si Don Ricardo sa board. Humihingi ako ng paumanhin sa gulong ito. At nangangako akong hindi na ito maulit. Pagkatapos ng meeting, sa tahimik na hallway, nilapitan ni Don Ricardo si Enzo. Ang matandang lalaki ay mukhang mas tumanda pa ng 10 taon. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Iho, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay garalgal. Enzo, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa naging pagkukulang ko sa iyong ama. Dapat ay mas inimbestigahan ko. Dapat ay hindi ako naniwala agad sa mga ebidensya. Dahil sa kapabayaan ko nasira ang pamilya ninyo. Patawad. Tumingin si Enzo sa ama ni Gia. Nakita niya rito hindi ang isang makapangyarihang kundi isang ama na nagsisisi. Tumango si Enzo. Matagal na po kayong pinatawad ng papa ko, sir, sabi niya. At ngayon, pinapatawad ko na rin po kayo. Sa isang sulok, tahimik na nanonood si Gia, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng sakit. Ito ay mga luha ng pag-asa. Ang simula ng paghilom. Ang hustisya ay parang isang malakas na ulan na matagal nang hinihintay. Matapos nitong bumuhos, ang hangin ay nagiging mas malinis, ang mga alikabok ay nawawala, at ang lahat ay nagkakaroon ng pagkakataong magsimulang muli. Isang linggo matapos ang board meeting, isang itim na sedan ang huminto sa tapat ng maliit na bahay ni Enzo sa Taguig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Enzo ang nagmamaneho. Bumaba mula sa driver's seat si Don Ricardo Alfonso, kasunod si Doña Elvira at si Gia. Sinalubong sila ni Enzo at ni Aling Cora, na kahit mahina pa ay pinilit na tumayo para harapin ang kanilang mga bisita. Walang nagsalita sa simula. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Sa huli, si Don Ricardo ang bumasag nito. Aling Cora, sabi niya, ang boses ay puno ng paggalang at pagsisisi. Narito po kami para personal na humingi ng tawad. Sa dinulot naming sakit sa inyo at sa pamilya ninyo. Lalo na kay Ben. Nakita ni Enzo ang mga luhang namuo sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit hindi ito mga luha ng galit. Matagal na po iyon, Don Ricardo, sagot ni Aling Cora. Ang mahalaga ay nalinis na ang pangalan ng asawa ko. At nakikita kong nagsisisi kayo ng tunay. Para sa akin, sapat na po iyon. Si Doña Elvira naman ang lumapit. Hinawakan niya ang mga kamay ni Aling Cora. Patawarin ninyo kami. Sana, sa paglipas ng panahon, ay mapatawad ninyo kami ng lubusan. Tumango lang si Aling Cora. Habang nag-uusap ang mga matatanda, lumabas ng bahay sina Gia at Enzo. Naglakad sila sa maliit na hardin na inaalagaan ni Aling Cora. Hindi ko inakalang makikita ko ang araw na ito, sabi ni Enzo. Ang pamilya Alfonso nasa bahay namin. Ngumiti si Gia. Marami nang nagbago, Enzo. Tumigil sila sa ilalim ng isang maliit na puno ng mangga. Tumingin si Enzo kay Gia. Ang babaeng dati niyang kinatatakutan at kinamumuhian ay ngayon ang babaeng nagbalik ng kanyang tiwala sa kabutihan. Gia, sabi niya. Salamat. Salamat sa lahat. Huwag kang magpasalamat sa akin, sagot ni Gia. Pareho lang tayong naghanap ng katotohanan. Tinitigan niya si Enzo. Pero ako, may gusto akong pasalamatan sa'yo. Para saan? Salamat, sabi ni Gia, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Dahil tinuruan mo akong magtiwala ulit. Tinuruan mo akong ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging matigas, kundi sa kakayahang maging mahina sa harap ng tamang tao. Ang mga salitang iyon ay mas matamis pa sa anumang narinig ni Enzo. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Gia. Sa pagkakataong ito, walang pader, walang agwat.
Tanging dalawang taong pinag-isa ng sakit at pinagbuklod ng pagpapatawad. Ang araw na iyon ang naging simula ng lahat. Isinantabi ni Enzo ang alok ni Don Ricardo na bigyan siya ng mataas na posisyon sa kumpanya. Sa halip, tinanggap niya ang isang scholarship grant mula sa Alfonso Foundation para tapusin ang kanyang pag-aaral sa kursong Business Management. Gusto niyang umangat sa sarili niyang pagsisikap. Si Gia naman, unti-unting nagbago. Ang Key Iron Lady ay hindi tuluyang naglaho, ngunit nabawasan ang pagiging matigas. Naging mas nakikinig siya, mas maunawain. Ang mga empleyado niya, sa halip na katakutan siya, ay nagsimulang respetuhin siya sa ibang paraan. Natuto siyang umiti ng mas madalas. Isang ngiting umaabot na sa kanyang mga mata. Ang kanilang relasyon ay namukadkad palayo sa mga pader ng opisina. Sa mga simpleng lakad sa parke. Sa panonood ng scene. Sa pagkain ng fishball sa tabi ng daan. Ipinakita ni Enzo kay Gia ang mundo sa labas ng kanyang toring-garing. At ipinakita naman ni Gia kay Enzo na karapat-dapat siyang abutin ang mga pangarap na dati niyang inaakalang imposible. Isang taon dang lumipas. Isang masayang salu-salo ang nagaganap sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Alfonso. Kaarawan ni Don Ricardo. Ngunit ang sentro ng atensyon ay hindi ang may kaarawan. Sa isang sulok, masayang nag-uusap sina Doña Elvira at Aling Cora, na ngayon ay mas malakas na at namumula-mula na ang mga pisngi. Sila ay parang matagal ng magkaibigan, nagtatawanan habang pinag-uusapan ang mga kalokohan ng kanilang mga anak. Si Don Ricardo naman ay nakaupo, at sa kanyang mga braso, maingat niyang karga-karga ang isang maliit na sanggol na nakabalot sa isang asul na kumot. Ang kanyang unang apo. Kamukhang-kamukha mo, Ricardo, sabi ni Doña Elvira. Siyempre. Alfonso yan, may pagmamalaking sagot ng Don, habang marahang hinahalikan ang noo ng sanggol. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Gia. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang, at ang suot niya ay isang simpleng puting bestida. Wala na ang bakas ng dating Iron Lady. Ang naroon ay isang ina, isang asawa, isang babaeng payapa. Isang pares ng mga braso ang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ni Enzo. Ang saya nilang tingnan, bulong ni Enzo sa kanyang tainga. Humarap si Gia at ipinulupot ang kanyang mga braso sa liig ni Enzo. Salamat sa'yo, sabi niya. Dahil sa'yo, buo na ulit kami. Buo na ulit ako. Mumiti si Enzo at marahang hinalikan ang kanyang labi. Isang halik na malayo sa nag-aalab at magulong halik sa stockroom noon. Ito ay isang halik na puno ng pagmamahal, paggalang at pangako ng isang panghabang buhay. Hindi, sagot ni Enzo. Salamat sa ating dalawa. Dahil hindi tayo sumuko. Tumingin sila sa kanilang pamilya, at sa kanilang anak na si Ricardo Benjamin, pinagsamang pangalan ang dalawang amang naging dahilan ng kanilang pagtatagpo. Ang kanilang pag-ibig, na isinilang mula sa isang aksidente, binalot ng mga kasinungalingan at sinubok ng nakaraan, ay sa wakas nagbunga. Isang bagong buhay. Isang bagong simula. Isang testamento na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado, kundi sa kakayahang maghilom at magtiwala muli. At sa gitna ng tawanan at masayang kwentuhan, alam nilang dalawa na ito pa lang ang simula ng kanilang walang hanggang kabanata. At dito po nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Gia at Enzo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa isang aksidenteng halik hanggang sa isang panghabang buhay na pag-ibig, naging karamay ko kayo sa bawat tawa, luha, kilig, at sakit na kanilang pinagdaanan. Bilang manunulat, ang bawat salita na aking isinusulat ay may kasamang pangarap, ang pangarap na makalikha ng isang kwentong hindi lang basta maririnig, kundi mararamdaman at tatatak sa inyong mga puso. Ang kwento ni Gia at Enzo ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, estado, o sa kung ano ang nakikita ng iba. Ito ay nasusukat sa lalim ng pag-unawa, sa tapang na magpatawad, at sa kakayahang magtiwala muli kahit minsan ka nang nasaktan. Isa itong paalala na sa likod ng bawat galit ay maaaring may itinatagong sakit, at sa likod ng bawat pader na ating itinatayo ay may isang pusong naghahangad lamang na mahalin at maunawaan. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan kaming isang munting aral at inspirasyon sa inyo, na gaano man kadilim ang nakaraan, laging may pag-asang naghihintay.
At gaano man kalaki ang agwat sa pagitan ng dalawang tao, ang tulay na gawa sa pag-ibig at pagpapatawad ay laging mas matibay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento. Kung mayroon po kayong saloobin o aral na napulot mula sa istoryang ito, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais ko pong marinig ang inyong mga boses. Paalam po at mag-iingat kayong lahat.